Pag meron akong bagong client, tapos hinire niya ako na SMM, Social Media Manager, hindi agad ako gumagawa ng video o ng graphics. Tinatanong ko muna kung meron silang content strategy. Kung wala, nagpo-formulate ako ng content strategy. Content strategy, dyan mo malalaman kung tuwing ka na nag-upload, ano yung content pillar, ano yung mga topic na ina-upload na nila sa social media. Ano yung goal? Ano yung goal? Bakit nag-upload sa social media? Bakit nagpo-post sa social media? Kasama din dyan yung sino yung kanilang competitor, yung ganyan. Anong klaseng content, video ba o graphics? Actually, meron akong sinesend sa aking mga client kapag, kumbaga, mga first week pa lang namin. Sinesendan ko sila ng parang content strategy template. Tapos, pinapasagutan ko yun. Tapos, babalik na lang nila sa akin. Siyempre, kapag na-fill out na nila, nakalagay doon yung mga information na kailangan kong malaman para maka-formulate ako ng content strategy. Yun kung wala pa silang existing na strategy. Kung meron, tapos hindi nagwo-work, yun yung ina-update ko. Based pa rin dun sa sinagutan nila na content strategy template. Okay, sobrang halaga na yung content ay nagwo-work. Hindi lang basta gawa kayo ng gawa ni client ng video. Paggawa ka ng paggawa kay client na ito yung video na gawin mo. Tapos si client naman magre-record, tapos i-edit mo, tapos i-upload mo. Hindi siya basta gawa lang ng gawa. Dapat meron kayong strategy. Sobrang halaga nung nag-work yung content strategy kasi sayang naman yung binabayad sa'yo ng client kung, 'di ba, kung hindi naman gumagana yung sinabi mo na, ito yung strategy natin, ito ang gagawin natin, ganitong oras tayo mag-upload, and so on. So, sayang naman yung binabayad niya sa'yo. Dati, nung mga una-una pa lang ako na social media manager, kapag nakita ko na kunyari nakalipas ng 1 buwan, tapos hindi mo lang dumami yung followers, wala man lang masyado nag-engage dun sa video ng client o yung content na ina-upload namin. Ano to ha, not necessarily naman na 1,000 views. Ang mahalaga naman kasi sa mga client ay nakukuha nila yung target audience nila. Yung tamang audience. Kasi meron dyan mga magko-comment, mga magla-like, pero hindi sila interesado na bumili ng product mo. So, ang importante sa kanila, yung target audience na kukuha nila, nag-engage sa kanila, tas eventually bibili sa kanila ng product. E di lalong-lalo na kung na-convert yung audience as buyer ng kanilang produkto. Yun, matutuwa talaga sa yung client. Pero kapag yun yung una-una nga ako na social media manager, kapag nakalipas na kunyari 1 buwan nga, tas yun wala man lang nagbago kung sa sales o wala man lang nagbago dun sa followers, yung kung ilan yung followers, wala naman nag-e-engage man lang, yun, medyo alanganin na tayo at naghahanap na ulit ako ng bagong client. Kasi magtatanong ang client dyan, sasabihin sa'yo, sabi mo itong maganda, ganyan ang gawin natin, gantong content, bakit ganito? Parang wala namang nababago, ganun pa rin sa lang ang binabayad ko sa'yo. So, napaka-importante na marunong kang gumawa ng content strategy. Guys, I'm trying to create more videos about social media management. Kung meron kang question, i-comment mo lang yan sa baba and follow for more videos.